Morning. Pangalawang kape ko na pala to. Nagkape na ako kanina, kaya lang, Luna, huwag maingay. Hindi ko naramdaman, gawa ng maaga pa, tapos habang kumikilos ako, nakakalimutan kung may kape pala ako, kaya nung tininan ko malamig na. Nagkape ako ulit. Kumusta nga pala kayo? Ilang pa na nga pala akong hindi nakapag-upload at maraming nagtatanong, nasa na ba daw ako? Kumusta na? Ano nangyari? Bakit wala na akong update tungkol sa tindahan? Kung napapansin nyo, bago pa matapos yung taon ng 2022, kung hindi ako nagkakamali, hindi na ako masyadong nag-upload ng about sa sari-sari store. Pero kahit pa paano na ipapakita ko pa din naman sa inyo, yun nga lang hindi na siya yung content ko. Kung napapansin nyo, doon sa mga talagang nakasubaybay na ito sa channel na to, yung mga ina-upload ko ay tungkol na sa buhay ko bilang stay-at-home mom. Lana! Channel update tayo ngayon at life update doon sa mga naku-curious kung bakit hindi na ako nag-upload. Hindi naging maganda sa amin yung 2023. Nabanggit ko sa inyo, bago mag-2023 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Nabanggit ko sa inyo na yung tindahan namin ay hindi na tulad ng dati. Kaya kung napapansin nyo nga, hindi na ako madalas nag-upload ng tungkol sa tindahan. Bakit? Kasi dati, kahit na merong tindahan sa labas, hindi siya ganun ka, alam nyo yung hindi laging may laman, ganun. Tapos yung apartment na tinitirhan namin, puno itong apartment ditong compound na to. Kaya yung mga nakatira dito, sa akin bumibili. Hindi na nila kailangang lumabas. Nung bago matapos yung 2022, nagsialisan na yung mga nakatira dito. Kaya isa sa dahilan kung bakit humina yung tindahan, wala na akong masyadong customer. Tapos, nagkataon din na nung alisan na din yung mga nakatira dito, iilan na lang yung tira. Nagkaroon naman ng tindahan, dagdag tindahan sa labas, bago makapasok dito sa loob yung mga tao. So, yung mga tao na nasa labas, dati-dati, kung walang, ganun kasi dito kung wala yung mga items na hinahanap, baga pa pupunta sa kabila, ganun lang. Kung wala sa akin, sinasabi ko dun sa mga customer ko na doon baka meron doon. Ganun din naman sila. Kaya lang may nadagdag na. Kaya bago pa, kahit naman siguro ako, pare-pareho naman kami ng presyohan, hindi na ako lalayo. Doon na ako sa mas malapit. Alam ko na intindihan nyo. So, hindi na tungkol sa tindahan ng content ko. Dahil mahina na siya kumpara sa dati. Yung mga customer ko na lang dito, yung mga nakatira dito sa apartment, at yung nasa labas naman ay papasok lang dito sa compound kapag wala yung items na hinahanap nila doon sa mga tindahan sa labas. Pero napag-isip-isip ko din na kung sakasakali man, swertehin ulit, lumakas ulit ang tindahan, o kung hindi man magkaroon man kung sakali ng panibagong pwesto, ay hindi na din yun yung magiging content ko. Sure ako dun. Marami nang gumagawa ng content about sa sari-sari store. At alam kong alam nyo yan. Mapa FB, YouTube, andyan sila. Naggalat na. Yung dating nanonood doon sa mga katulad kong sari-sari store owner na YouTuber, ay yun na din yung ginagawa nila ngayon. At kadalasan doon sa kanila na dating nanonood lang, talagang veterano na, kumbaga, pagdating sa pagtitindahan. Kaya, kung tutuusin, kung ako man isa sa mga viewers din, ay mas gusto kong panoorin yung mga talagang pumasenso yung kanilang negosyo. Kaya napag-isip-isip ko na kung sakasakali man, ibumalik ulit yung tindahan, lumakas ulit, magkaroon na ako ng pwesto. Hindi ako ganun ka-confident na magturo ng pamamalakad tungkol sa tindahan kasi diba, dati pa, kung dati pa kayo nanonood sa akin, lagi kong sinasabi yung mga binabahagi ko sa inyo ay lahat yun tungkol lang sa karanasan ko. Kaya kung napapansin nyo, hindi ako masyadong nagbibigay ng tips. Kasi hindi ako ganun ka sigurado, hindi ako ganun ka confident na magbigay sa inyo ng mga tips na hindi ako sigurado. Hindi katulad ng mga malalaking tindahan. Yung sa akin, di ba nakikita nyo naman na nag-grocery lang ako, wala akong ahente, puro ako mismo yung nagpupunta doon sa mga grocery, sa palengke, ng mga tinitinda ko. Pahaba na yata yung paliwanag ko, pero yun, mag-iisang taon na hindi ako nag-upload tungkol sa tindahan. Naisip ko nga na gusto ko i-private lahat ng mga videos ko na yung content ko ay tungkol sa sari-sari store. Bakit? Kasi hanggat nandyan siya, hanggat andun yung mga videos ko, nanghihinayang din naman ako na i-private ko, kaya hindi ko sure kung gagawin ko nga. Hanggat nandun kasi yung mga videos ko tungkol sa pagtitindahan,
meron pa rin nanonood. Kahit paano merong mga nagtatanong at merong nagsasubscribe dahil doon sa tindahan. Eh ngayon, yung content ko na nga ngayon, itungkol sa mom life ko, homemaking, lifestyle. Hindi sila manunood syempre. Dahil kaya sila napasubscribe dito sa channel na to ay dahil doon sa sari-sari store. Ngayon, tuwing mag-a-upload ako ng tungkol sa lifestyle, hindi sila manunood. Kaya parang nangihinayang din ako na nag-subscribe sila, hindi naman din sila manunood dahil dito sa content ko ngayon. Kaya yun, pinag-iisipan ko. Pero nangihinayang naman din ako na i-private ko. Kahit paano naman, yung mga videos ko dati, meron naman din konting matututunan doon. Kaya siguro baka hayaan ko na lang din. Pero, sigurado ako ngayon, yung mga contents na i-upload ko dito ay homemaking, mom life vlogs, lifestyle. Baka magtaka naman kayo doon sa kabilang channel ko, yung Mama Ann's Home. Eh bakit homemaking din naman po yun? Kung napapansin nyo, kung nanonood din kayo doon, yung mga latest upload ko, which is iilan na lang din yun kasi matagal din bago ko nag-upload. Eh puro cleaning videos. Kaya ang mangyayari doon sa channel na yun, sa kabilang channel ko ay cleaning at organizing. So yun, gusto ko lang klaruhin. Para yung mga nanonood sa akin na tungkol sa sari-sari store, ay hindi na sila magtaka kung bakit iba na yung mga ina-upload ko. Salamat doon sa mga sumusubaybay pa din na kahit hindi na tungkol sa tindahan. Eh marami-rami din naman kahit papano yung mga nanonood pa din na hindi lang yung tindahan yung pinapanood nila sa akin. At maraming salamat po. Dami na talaga ngayong nagripa na. Ang dami nang nag-vlog ngayon tungkol sa tindahan. Eh, mas magandang panoorin yun, lalo kung talagang nakikita nyo na talagang malaki na yung store nila, na matagal na silang nagtitindahan, yung talaga yung main source of income nila. Ako kasi, kumbaga, tulong ko lang sa asawa ko kasi nandito lang naman ako sa bahay. Kung ano yung nakikita nyo dati yung tindahan ko, konti na lang ang laman. Kasi, hindi ka naman pwedeng magtinda din ng mga produkto na hindi naman nabibili. Magkaiba yung customer ko. Meron ngayong mga bagong pumapasok na din dito sa apartment. Pero iba yung mga customer ko dati pag malakasan yun. Alam mo yung gusto ko na magsara, pero hindi pa kasi nangihinayang ako. Kaya minsan umaabot ako ng 11, 12, na bukas yung tindahan ko. Kasi ising pa sila, bumibili pa sila. Pero ngayon 9 pa lang, pinaka matagal kong sara, alas 10. Yun. Kasi wala na masyadong bumibili. Pero kahit na ganun, laban pa rin talaga. Kahit na tumumal man, humina man, andyan pa rin siya. Ayun yung update natin. Ito ay magiging homemaking, mom life vlogs at lifestyle. Malambot na to. Pag naglalaga nga pala ako ng pork dito, para mabilis ang lumambot, nilalagyan ko ng tinidor. Kasi yun yung sabi ng mga nakakatanda. Mas mapapabilis daw kasi yung paglambot ng karne. Pag nilagyan nga ng tinidor. Meron namang pressure cooker yung tiyahin namin, tsaka yung hipag ko. Kaya lang, ako talaga akong gumamit. Kaya nagtsatsaga akong magpalambot dito sa maaga ako nagpunta ng Talipapa kanina kasi wala kaming ulam. Dapat magsisimola ako. Ewan ko ba bakit bago yung binili ko. Ito lang naman yung gulay na isasahog. Lalagay ko yung patatas tsaka repolyo. Basta lang may sabaw. Wala akong ceiling green na nabili. Pero okay na yan. Alis lang pala ako saglit. Inantay ko lang si Papa kasi nasa trabaho pa siya. Pero maya-maya, nandito na yun. Bibili lang ako ng calculator ni Ken. Dapat hindi na ako bibili kasi alangan na. Kasi di ba graduating na siya. So kung bibili nga ako ngayon, ilang buwan na lang, matatapos na. Eh sayang kapag bibili. Kasi yun na kasi yung scientific na ginagamit niya. Eh kailangan daw. Lagi silang gumagamit ngayon ng calculator. Kaya wala akong choice kundi bilhan siya. Kahit alangan na. Dapat kasi, magka-college na nga siya, saka ko na lang ulit siya bibilhan. Kaso nga, kailangan niya, alangan namang hindi ko siya bilhan, wala siyang gagamitin. Nahihiya naman siyang manghiram. Kailangan naman niya, kaya bilhan ko na lang. Tapos, kung napapansin niyo, yan, naiinis ako. Ayoko kasi talaga na may mga nakasabit-sabit. Yung mga bag, lalo si Ken, galing ng school, pag uwi niya, kung saan niya nilalapag. Tapos sinasabit dyan, ganun din si Papa.
Ako din naman. Andyan yung mga ginagamit yung lagi naming bag. Dito, nakasabit, kaya dun sa kwarto. Hindi siya practical na, saglit lang. May bumili lang saglit. Yung kukunin ko pa sa kwarto, yung bag na laging ginagamit. Wala siyang permanenteng lagayan. Pwedeng sa kwarto, pwedeng dito sa sofa. Kaya naisip ko na pilhan ng sabitan itong mga bags na to para meron talaga siyang lagayan. Yung sa akin kasi, yung lagi kong ginagamit, pag nag-grocery ako na mamalengke, isa lang. Pagka ibang lakad naman, nabihira lang din naman, nakatago. Ngayon, ang balak ko nga, gahanap ako sa DIY kung meron man. Yung sabitan na para ma-organize, papalagay ko kay Papa sa may likod ng pinto. Dito ko balak ilagay. Ayan. Diyan. Para kapag aalis, dito lang siya, diba? Mas mas practical kasi malapit sa may pinto. Kaya mamaya titingin ako para kahit papaano sa likod ng malinis na pinto. May nakatawang mga sabit-sabit. Pero kahit pa paano ma-organize naman. Kasi tinan nyo naman, Diyan yung mga sombrero niya. Tapos andito yung ginagamit na bags. Yung lagi-lagi. Ito kasi yung school bag ni Ken. Wala kasi siyang pasok ngayon. Kaya mamaya, titingnan ko sa may Mr. DIY kung meron. O di kaya sa Japan Home Center. Dapat kasi, order na lang ako online. Kasi pagka hindi na hassle, hindi na pupunta ng physical store. Kaso nga lang, pagka yung gagamitin nga ni Ken na scientific, mahirap kasi umorder online. Mas gusto ko nakikita talaga ng personal. Pabili na ako ng calculator ni Ken. May black pala. Ay, ganito sa ito. Ganito lang. Maganda ba ito? Ito ba? Yung. Kasi pangalawa. Ito. Ay, tagal lang pamimili ito na. Ito na lang ang bibilin ko. Kahit ano pwede dito.